Maligayang pagdating Aquarius! Kung ang inyong sun, moon, or rising o iba pang mahalagang Aquarius placements ay nasa inyong birth chart, maaaring may mahalagang mensahe ang reading na to para sa inyo. Ako si Astro Luna Quest at tunay akong napapasalamat na narito kayo ngayon. Sa mga matagal nang kasama sa ating spiritual community, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At sa mga unang beses pa lamang na napadpad sa channel na to, isang mainit na pagtanggap sa inyo. Bago tayo magsimula, nais ko lamang ipaalala na ang reading na to ay para sa collective energy. Hindi lahat ng mensahe ay para sa lahat. Kunin mo lamang kung ano ang tumutugma sa inyong sitwasyon at hayaan ng hindi para sa inyo. Huminga tayo ng malalim. Anayahin natin ang Divine Source, ang ating mga spirit guides, mga guardian angels at ang pinakamataas sa liwanag para gabayan tayo sa mensaheng kailangang marinig ng Aquarius, ang darating na araw. hindi ito tungkol sa takot, hindi ito tungkol sa panguhula ng kapalaran. Ito ay tungkol sa gabay, kamalayan at pag-unawa ng energy ng kasalukuyang gumagalaw sa inyong buhay. Tignan natin kung ano ang sinusubukang ipakita ng universe sa inyo ngayon. Aquarius, napakalakas ng energy ng pagbangon pagkatapos ng isang mahirap na yugto. Pakiramdam ko marami sa inyo ang nanggaling sa panahon ng kakulangan. Kakulangan sa pera, kakulangan sa pagmamahal, kakulangan sa suporta, kakulangan sa direksyon. Ngunit ang magandang balita ay hindi na kayo nasa parehong lugar kung saan kayo nagsimula. Unti-unti na ang bumabalik ang balanse. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang cycle. May mga bagay na pilit ninyong hinahawakan kahit matagal nang gustong pakawalan ng universe. May isang sitwasyon na parang paulit-ulit na bumabalik. Parang parehong problema, parehong pattern, parehong sugat. At habang sinusubukan ninyong kontrolin ang resulta, mas lalo itong nagiging mabigat. May matinding emotional disappointment din akong nakikita. Maaring may salita, aksyon, pagtataksil o katotohanang sumakit ng sobra. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. May ilan sa inyo na nakangiti sa labas pero tahimik na umiiyak sa loob. Ngunit Aquarius, ang sugat na ito ang dahilan kung bakit nagigising ang mas malakas na version ng sarili ninyo. Nakikita ko rito ang isang malaking pagbabago. Isang bagay na matagal nang hindi gumagalaw ay biglang gagalaw. Isang bagay na akala ninyo ay permanente ay magbabago. Sa una, maaaring magmukhang kaguluhan. Ngunit kalaunan, maunawaan din ninyo kung bakit ito kailangan mangyari. At pagkatapos ng lahat ng yon, may energy ng happiness, may energy ng emotional fulfillment, may energy ng pagbuo muli ng buhay, may mga plano nang nagsisimulang lumawak, may bagong direksyon, may bagong horizon. Parang sinasabi ng universe, ang nangyari ay hindi katapusan. Ito ang simula. Paalala lamang, hindi ito medical diagnosis, energetically at spiritually. Nakikita ko rito ang ilang Aquarius na maaring nakakaranas ng problema sa circulation ng dugo, pamamanhid ng kamay o paa, varicose veins, pananakit ng binti, ankle issues, stress-related headaches, sleep disturbances, anxiety symptoms, hormonal imbalance, digestive discomfort, chest tightness kapag stress, pagkapagod dahil sa kakaisip. Marami rin sa inyo ang emotionally exhausted. Hindi katawan ang pangunahing pagod, ang kaluluwa. Matagal na kayong lumalaban ng tahimik, pinapaalala ng spirit na huwag babayaan ang pahinga. Single Aquarius, may energy ng healing mula sa heartbreak. May ilan sa inyo na hindi pa lubos na nakaka-move on sa isang tao. Hindi man ninyo iniisip araw-araw, dalawa pa rin ninyo ang epekto na nang nangyari. Ang magandang balita, may bagong chapter na paparating. Ngunit kailangan mo nang isara ang lumang pinto. May possibility ng bagong connection sa pamamagitan ng social circles, online communication o community events.
Sa may karelasyon, may emotional distance akong nakikita. Hindi ibig sabihin na wala ng pagmamahal, pero may mga bagay na hindi na pag-uusapan. May mga salitang hindi nasasabi. Ang susi rito ay vulnerability. Kapag naging totoo kayo sa inyong nararamdaman, mas lalalim ang connection. Para sa may asawa, may malaking pagbabago sa dynamics ng relasyon. Hindi ko ito nakikita ang pagtatapos para sa karamihan, mas nakikita ko rito ang restructuring. Parang inaayos muli ang pundasyon, may mga truth na kailangang harapin upang maging mas matibay ang samahan. Sa may mga trabaho, may pagbabago sa workplace, maaring bagong management, bagong sistema, bagong responsibilities. Sa una para magulo, pero ito rin ang magdadala ng growth. Huwag matakot sa pagbabago. Sa mga walang trabaho, may opening na paparating. Nakikita ko rin ang delayed opportunity na muling babalik. Huwag mawala ng pag-asa kung may mga aplikasyon na hindi pa nasasagot. May movement na nagsisimulang mabuo. Sa may mga negosyo, mag-ingat sa impulsive spending. May expansion energy pero kailangan ng tamang timing. Hindi lahat ng opportunity ay kailangang kunin agad. Planuhin ng mabuti. Aquarius, napakalakas ng mensahe tungkol sa pera. May ilan sa inyo na nagtatanong, bakit parang laging kulang? Nakikita ko rito na may mga financial leaks, maliit na gastos, bigla ang bili, subscription, pagpapautang, emotional spending. Hindi ito panahon ng pagiging waldas. Ito ang panahon ng strategic budgeting. May paparating ding gastos na maaaring may kinalaman sa bahay, sasakyan, travel, family obligations, health expenses. Mas mabuting maganda kaysa mabigla. Para sa mga malapit sa tubig o mataas na lugar, kung nakatira ka malapit sa dagat, lawa, ilog o anumang body of water, may mensahe ang spirit na panahon na para mag-release. Bitawan ng bigat, bitawan ng guilt, bitawan ang mga emosyon na hindi mo na kailangang dalhin. Kung nakatira ka naman sa mataas na lugar, bundok o malayo sa sentro, may malaking perspective shift na paparating. May bagay kang makikita mula sa mas mataas na pananaw. Ang pinakamalakas na energy para sa reading na to ay the Tower. Huwag matakot sa pagbabago, huwag matakot kapag may mga plano na hindi natutuloy. Huwag matakot kapag may mga bagay na biglang nawawala. Minsan, ang universe ay hindi nag-aalis para parusahan ka. Inaalis nito ang hindi na nakaayon sa iyong pinakamataas na kapakanan. Ang pagbagsak ng luma ay nagbibigay daan sa pag-usbong ng bago. Aquarius, at ang angel number mo ay 333. Ang numero na to ay support, creativity, growth, joy, community, at divine encouragement. Sinasabi ng iyong mga angel, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. May suporta sa paligid mo. May mga taong handang tumulong, may bagong inspirasyon na paparating, may bagong confidence na unti-unting bumabalik. Panahon na upang gamitin ang iyong talento. Panahon na upang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Kung nararamdaman mong para sa iyo ang reading na to, maaari mong i-comment 333 bilang pag-claim ng mensaheng ito. Aquarius, maraming salamat sa pagugol sa inyong oras kasama ko. Kung bago ka pa lang dito sa spiritual community at nagustuhan mo ang content na to, huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe para sa mga susunod pang readings. Tandaan, ang mga bituin ay nagbibigay ng direksyon. Ang mga cards ay nagbibigay ng gabay. Ngunit ikaw pa rin ang may hawak ng kapangyarihan upang likhain ang iyong kinabukasan. Ito si Astro Luna Quest, naway mapuno ng liwanag, pagpapala at malinaw na direksyon ang nalalabi mong mga araw ngayong buwan.